guys, good morning po sa lahat mga idol, sa lahat ng players, sa lahat ng gamers ng Dragon MU Adventures. Kamusta po kayo dyan? Time check po natin ngayon is maaga pa po. Tahimik pa ang Earth, tahimik pa ang Pilipinas, 6:26. So kakagising ko lang din at magdi-Demon Lord tayo. Pag-usapan natin ngayon yung Demon Lord kasi may nag-suggest sa guild namin na gawa ng video itong gawa ng content itong Demon Lord, as a reference paano natin patagalin yung buhay niya sa field para mapakinabangan ng marami, lalo na yung humahabol ng level, at saka level up din natin yung mga alps natin na taga buyout, taga tulong ng main character natin. So shout out sa server 185 sa my guild, Unholy Guild, at saka shout out din dito kay siya yung nag-request ng video at sabi niya medyo napatagal ko raw. So si Bathala, ito yung nag-request, si Bathala. Ito pa yung mga top namin dito guys, si Wombat, isa siyang Singaporean, naka 5th wing na. Saka ito yung wizard namin na bali na sila, apat sila na class, si Pegasus, at saka ito yung nag-request ng video ng about content ng Demon Lord, ito si Bathala. Okay, isa siyang knight at sa kasalukuyan is 72 million BP. Okay, so punta na tayo sa Demon Lord. Para mapatagal natin yung buhay ng Demon Lord is anyway, hindi mo na kailangan pang maghubad ng damit. So ang Demon Lord ngayon is may 76% na lang na natira at saka pangalawang araw niya to. So ibig sabihin 25% ang nabawas sa loob ng isang araw. So pag ito mabawasan naman ng 25% ngayon, 50% na lang. So ibig sabihin 4 days lang ang itatagal ng Demon Lord sa kasalukuyang damage na na-dealt ng buong server dito sa amin na 185. Okay, so ang ranking rewards, makikita dito kung sino yung mga hindi sumusunod sa usapan na patagalin yung buhay ng Demon Lord. Ito, shout out natin si Lich, nagko-coordinate sa Dragonland, tsaka si Dark, si Pegasus, $1 play, at saka si Q. Sila yung mga pinakamataas na damage dealer. So ito si Bathala, 3.77 billion, pang 9, ako pang 8. Naghubad ako niyan ng mga weapon at saka mga wings at saka guardian. Enough ko rin yung elemental damage, pero ganyan pa rin kalakas yung aking damage na nadidealt. So ngayon is papakita natin paano natin mapapatagal yung buhay ng Demon Lord. Pasok na tayo dito sa Demon Lord. So at this point hindi ako naghubad, pupunta lang ako sa Demon Lord at papalo ng palo lang ng konti. At huwag ka nang pumalo, tumalikod ka na dyan. So makikita natin dyan, huwag kang pumalo. Ayan, makikita natin dyan, papalo talaga siya. Yung items naman is patuloy siyang, yung Demon Lord is patuloy na nagda-drop ng mga items. Ayun, Fortitude Armband Emblem. Yan, nakikita natin dito. Hanggang sa dumating na yung K, kung nagmamadali ka, dyan, pagmasdan mo lang dyan, basahin mo. Ida-drop na ng Demon Lord yung K maya-maya, siguro na sa mga kalagitnaan. Kasi 3 minutes tayo ditong tatagal o maglalagay sa loob ng Demon Lord's realm. Okay? So ganyan lang, tatayo lang tayo dyan. Tapos hindi na siya nag-drop, pumalo tayo ulit. Tapos yan, nag-drop na naman ulit. Yan, pumalo ka lang pag nawala na yung drop. Huwag mong i-damage yung Demon Lord kasi ang purpose dyan is patagalin natin yung buhay ng Demon Lord. Kasi pag basahin natin dito sa description or anong tawag dito, yung question mark ng Demon Lord, sa number 4, you can only challenge Demon Lord for up to 3 minutes at a time. So 3 minutes ka dito sa loob, tapos the longer the challenge, the better the reward. So kailangan tumagal ka dito. Mali din yung lalabas ka dito pagpasok mo, tapos pag nakuha mo na yung kay lalabas ka. Pwede rin kung nagmamadali ka, kailangan mo pang may gagawin ka sa labas,
At saka hindi mo naman kailangan yung mga loots ng Demon Lord kasi sobrang lakas mo na. So lumabas ka na lang. Pero ang usapan dito para sa mga F2P at mga weak na nagpapalakas pa, the longer the challenge, the better the rewards. So magtagal lang tayo dito sa loob ng Demon Lord. Saka yun sa instruction number 3, Demon Lord. Teka lang. So number 5 yata. Number 6 pala. The more damage you have dealt to Demon Lord, the more ranking rewards you will receive after Demon Lord is defeated. So, hindi naman natin kailangan ng ranking rewards dito kasi, siyempre, yung mga top talaga ang magra-ranking rewards dito. So, nawala na naman yung ano. Palo lang. Tapos, tigilan mo na para hindi ma-damage yung Demon Lord. Ganyan. So, ayan na naman, lumalabas na naman. Hindi natin nakita yung K doon kasi nagbabasa tayo, hindi natin napagmasdan. Pero andito na yung K, tingnan natin. Mawawala kasi yung pagdadrop niya, nawala na naman. So, palo ka lang ng konti. Ayun. So, nandito na yung K. Hanapin natin yung K. Ayun yung K, oh. Hindi natin napagmasdan yung K doon na na-drop. Yan yung K. So, ganun lang yung gawin nyo. Ang madidilt, hindi natin nakita yung damage na na-dealt natin doon kasi marami pa tayong binuksan-buksan. Pasok tayo ulit sa Demon Lord. Yan, Demon Lord challenge. Tingnan natin kung ilan lang yung dealt natin na damage. So, palo lang tayo ng konti lang. Siguro, isang pagsak lang ng ano ito. Tapos, tama na. Ayun, so dumadrop yung mga items, di ba? Kaya nagda-drop yung items. Jewel of Life. So, kailangan natin yung Jewel of Life. Kasi, yan yung pang-add. So, yan lang. Pag wala na naman yung ano, tumira ka lang ng isang twisting slash. Yan. Tapos, yan, magda-drop na naman yan. Tingnan natin yung, lalabas kasi dyan yung K. So, guard, armband, emblem. Yan lang, twisting slash lang. Hindi naman pwedeng umalis tayo dito kasi mawawala yung mga loot. So, 305 million lang yung na-dealt natin na damage. Tapos, pwede rin ganyan-ganyan lang. Isang twisting slash lang. Tapos, tumigil na tayo. Huwag lang lumayo sa Demon Lord kasi mawawala yung loot. Life Crystal. So, importante din yan. So, pag lalabas ka dito, mawawala yung mga loot. Sayang din, di ba? Mawawala na naman yan. So, yan. Bumalik na naman. Jewel of Bless. Saan ba yung K? Ang tagal lang K, ah. Naabangan natin yung K na lumabas. Mawawala na naman yung rewards niyan pag tumambay ng tumambay. So, habang nagda-drop pa yung Demon Lord, makikita naman dito sa gilid o wala nang drop. Talo na naman. Yan, bumalik na naman yung drop. Dito sa gilid, makikita natin yan. Yan, o. Yan. Basahin nyo lang dyan hanggang makikita yung K. Hindi pa lumabas yung K. Mawawala na naman yan ngayon. Ayun, doon lumabas na yung K, di ba? Demon Lord's K. So, ilang minutes? Sa loob ng 2 minutes, linabas niya yung K. So, nawawala naman yung drop. Palo na naman tayo. At tumigil na. So, ayan, patagalin lang natin. Ilan lang yung na-damage natin na dealt natin na damage. So, wala nga, napaka-konti lang. So, ganun lang yung pagpapatagal lang Demon Lord. Huwag nang maghubad. Kasi pag maghubad kayo ng mga magtanggal kayo ng mga equipments, masisira yung build nyo. Tapos magkalit-silitse pa yung BP nyo, mawawalan kayo. Nangyari sa amin yan. Sa akin, karamihan sa amin, wala ng BP. Nagka-problema na pagbalik. Hindi na maibalik yung BP niya. Maximum BP niya, hindi na mabalik. So, yun lang guys, yung video natin. Sana may natutunan tayo dito sa pagpapatagal ng Demon Lords. Yung kay Kundon dito sa Demon Lord. So, at wala pang nadagdag na damage doon. Ilan lang yung damage na nadagdag natin. So, wala. Nasa number 8 pa rin tayo.
Kasi nung una, naghubad ako niyan, tapos pinalo ko ng pinalo yung Demon Lord, which is mali pala. Hindi ganun yung tamang paraan. Ganun lang. Pag nawala na yung drop, paluin mo lang ng isa lang, tapos tumigil ka na. So, ganun lang yung gawin natin, guys. And, sana may natutunan kayo sa video na ito. At saka kung gusto niyo mga ganitong content, guys, consider subscribe, like the video, and hit the notification button or bell para updated po tayo pag mag-upload pa tayo ng mga videos about sa larong MU Dragon Adventures. So, shout out po sa lahat ng manlalaro ng MU at saka hanggang dito na lang po ang video ko. Maraming salamat po sa panonood. Peace out.